Narito na po si Presidential Communications Secretary Martin Adanao. Secretary, good morning. Good morning, Igan. Good morning. Okay, ano po Rhea. itong... kasama ko ni si Rhea at si Ivan. Itong mungkahing ito, ano to, joke na babawiin o bigla na lang sumulpot? Anong pinakabasehan nito, Secretary? Ang pasyan nito, Igan, ay dalawa. Yung una dyan ay yung gulo sa Mindanao, buhat ng terorismo at buhat din na rebellion. At ang pangalawa naman ay dahil doon sa napakadami ng nakalista, doon sa bagong listahan ng Pangulo ng mga persons of interest na sangkot sa illegal na droga, listahan na hindi ordinaryo dahil napakadaming officials mula sa gobyerno ang kasama. Kanya, this is an idea being floated by the President, and of course, we all know that it's a democracy, and this is all up for interpretation by lawyers in our land, senators, and congressmen. Anong reaksyon ng mga member ng gabinete ng finloat ito ni Pangulo? Well, of course, nakita namin yung severity ng problema dahil up close, nakita po namin yung listahan talaga na napakakapal. And the President told us na mahirap nga i-solve itong problema sa droga pag mag-isa lang siya without asking extra powers. At alam naman natin, Deniga, na of course the congressmen and the senators will argue on the Article 7 of Section 18 na nagsasabi na pwedeng magtawag ng isang suspension of habeas corpus, writ of habeas corpus in case of rebellion or invasion. Ngayon, alam din po natin na marami po sa kaguluhan sa Mindanao, yung mga terorista ay funded by all of these drug lords. Alright, Secretary Martin, good morning. Si Rhea to. Na-mention mo rebellion, issue ng droga, kaya lumutang yung ideyang suspendihin tong writ of habeas corpus. Ito ba ay parang pag-amin din ng gobyerno na natatalo na sa kampanya ng illegal na droga o hindi talaga masawata ng tuluyan itong problema ng droga? Hindi naman tayo natalo sa gera kontra illegal na droga, Rhea, dahil for the first 6 months ay alam naman natin na more than 700,000 ang sumurrender. Hindi lang po natin nakita talaga ang severity at ang dami ng mga sangkot dito na nasa gobyerno. Ngayon, ito po naman po binanggit ng Pangulo na he was asking for an extension of that 6 months dahil nga sa sobrang dami na mga drug lords at yung mga sangkot na nasa gobyerno. Secretary Andanar, si Ivan ito, you said that this is being floated as an idea. Pero marami siyempre nangangamba that this might actually end up in a pronouncement at maging prelude to the declaration of martial law. What do you say to that, Secretary? Hindi naman natin ma-blame ang mga kababayan natin na medyo matakot dahil ito ay pwedeng o it's a possibility na maging martial law. Pero hindi ito totoo dahil we don't need martial law. It's just that we have a concern pagdating sa illegal na droga. We don't blame the citizens because of the bad experience that they've had during the time of martial law. Pero then again, let me assure the public that this is really to solve the criminality, the drugs, and also, number one, para matigil na itong mga terorista sa bansa natin. We know that the kidnapping in the south, lalo na dyan sa may Sulawesi, ay laganap dahil nga sa mga teroristang Abu Sayyaf. And we also know, we have information that these Abu Sayyaf also and other terrorists are being funded by the drug lords. So, the President is convinced na ganun katindi ang problema to actually merit the declaration or even float the idea of the suspension of the writ. Yes, that's what he told us, that the problem is so huge, it's so gargantuan, na napakahirap na po nitong sulbahin without the help of everyone, with all the citizens, and without the help of some extraordinary powers para mahuli nga itong mga drug lords at itong mga terorista. Okay, Secretary, paliwanag pa natin, masyadong legal to sakali ipatupad na ito, ayan. So itong mga suspected terrorists, dahil wala nga yung writ of habeas corpus, mawawala na lang sila, ganon, ng
hindi na pwedeng hanapin at pumunta ng korte para sila i-produce ng gobyerno? Well, alam naman natin, if you suspend the writ of habeas corpus, pwede mo silang hulihin. Oh, pwede mo sila, unless they really surrender. Because they know who they are. And we know who they are too. Okay. Yun po. It's as simple as that. But, Secretary, the privilege of the writ, isa ho ito sa mga basic guarantees natin against illegal arrests and more importantly, illegal detention. Oo po. Alam ko po yun. Alam po natin gobyerno. Kaya nga po sinususpend ito if ever na hindi na ho kaya yung problema sa terrorism, problema din sa illegal na droga. At alam po natin na somehow they are connected because some terrorists are being funded by illegal drugs. Alright, Secretary, you mentioned you know who they are. So ba't hindi ho sila arestuhin? Wala ho bang sapat na ebidensya para maaresto sila? Paano mo sila arestuhin? Nasa mga bundok sila. Paano mo sila arestuhin? Sa ngayon nga, meron silang, they are guaranteed by the law, habeas corpus, na kailangan mo ng mga decisions from the judges. But the problem is, alam naman natin, even our judicial system is also being corrupted. Okay, sana ho maayos din yung listahan kasi marami rin nandun ang nagne-negatibo pag dinadrug test. Secretary, di ba? Opo, yung listahan po talaga ay napakapal and the President is always vetting it. Ilang beses na po nag-vet yung listahan. Opo. And yung mga terorista, napakadami po nila. Nangitap na naman sila ng mga Indonesia, kamakailan, Malaysians. At yung gulo po dyan sa Mindanao, I think 2 days ago, nanggulo na naman itong grupo ni Commander Bravo. Wala pong tigil. Okay. Konting paliwanag pa ho. Ako mismo, hindi ko po maintindihan. Secretary, maraming salamat po. President Communications Secretary Martin Andanar. Salamat, Ika. Thank you. Thank you, Sec.